Ayan guys, magluluto na tayo. Nakapag-blender na tayo ng sibuyas. Pinblender natin yung sibuyas. Ang isusunod naman nating i-blender ang parsley or kusbara. Ang tawagin nila dito sa Saudi Arabia. So ayan nga, sobrang dami ng ating i-blender na kusbara. So, mahirap lang mag-blender kasi sobrang daming kailangan natin para ma-mix. Siyempre, sobrang liit niyan. Tapos, kulay green, pampakulay natin yan mamaya sa lulutuin natin sambusa. So, pero ngayon, ipiprepare muna natin ang lahat ng mga kailangan natin. Ayan nga, hindi pa ako nakaligo dyan kasi ang balak ko talaga, magluluto muna ako bago ako maligo. So guys, di naman madumi yung kamay ko ha, kaya huwag nyo nang pansinin kasi hindi ako naka-gloves dyan. Kasi pag nag-gloves ako, puro green na yung kamay ko. At least dyan diretso, makakahugas ako ng kamay kapag nalagyan ng green talaga yung kamay ko. So yan nga, hirap na hirap ako mag-blender dyan. Kasi nga yung wire niya, pilit pumapasok dun sa taasan ng blender. Kaya, ayan, chop-chopin lang natin yung kusbara at ini-next natin ang mga dapat nating i-next pagtapos natin mag-blender ng kusbara. See my hands. Kulay green talaga, diba? So, maghugas na ako ng kamay dyan para makapag-brush na ako ng carrots. Ayan nga, guys. Mag-brush na ako ng carrots. Kailangan patas-patas ang pagkaluto. Kasi, mahiiwain natin yan sa gamit lang ng kutsilyo. Mahirap guys makabuo ng ganyan, kaya igaganyanin na lang natin. Hindi natin pwedeng i-blender kasi sobrang mapipino yun. Mas maganda mahaba-haba ng kaunti. Kaya ayan guys, yung carrots, diba, nahiwa na natin sa panggadgad, sa panggadgad, ano ba yan, nabubulol na tuloy ako. Basta ayan ha, yung carrots i-brush nyo para magandang tingnan pag minix natin sa sambusa natin mamaya. Ang laki ng carrots, diba? Tapos ang minix nga natin dyan yung corn. Ayan yung corn, gamit ko goodie. At tapos medyo mahahang ng kaunti yan kasi may flavor siya ng sili na kaunti. Pero ang mangyayari dyan, sasalahan natin yung corn para hindi masama yung sabaw mamaya sa ating pagluto. Pero mas maganda yan, Inday, kasi masarap yung sambusa natin kapag may corn talaga kasi yun na yung pampalasa na makakalasa. Yan nga din yung chicken, kailangan i-brush din natin yan ng pinong-pino para maganda, diba? Kasi pagkakamayin ko yan guys, aabot pa ako ng siyam-siyam, kaya talagang kailangan talaga ng blender, kaya binlender ko na para di ako sumabot ng siyam-siyam. Ayan na nga guys, yung sibuyas, yung chicken na brush natin, at saka yung carrots, parsley, and corn. So ayan na nga guys, lulutuin na natin siya sa sibuyas, isasama na natin yung garlic para meron naman na talagang pampalasa at amoy ng garlic paste, diba? Hindi na ako nag-blender kasi meron naman kaming garlic paste dito. Kaya, ayan, linagay ko na. Saluhin natin hanggang sa maluto yung sibuyas at saka garlic natin. Ayan, i-mix ko na nga lahat. Hindi ko na naipakita. Kasi nga, maglalagay pa ako ng mga abubot. Kasi pag hindi ko yun inedit na, kung paano ko pa i-mix yung carrots at saka sibuyas dun sa sa corn, ganun. Kasi maglalagay pa tayo ng mga ganyan, yung mga abubot ng seasonings nila, diba? Kasi sobrang dami, kaya pinatkat ko na kasi hahabot tayo ng taon kung hindi ko ito ika-crap ng ganyan. Kasi nga, hahabot tayo ng siyam-siyam. So, ang haba din ng pagluluto na to, naubos ko yata yung 2 oras. Kasi nga ipiprepare pa yung mga sangkap, tsaka sobrang dami kasi. Pero kung pambahay lang talaga na, pang merienda talaga na ganun yung balak mong gawin, so magagawa mo naman ng kalahating oras siguro kaya. Pero pag ganito karami, ay naku, makakagawa ako dyan 3 balot ng sambusa. Yung 80-80 yata yung bilang nun. Basta ayan nga, naglalagay na tayo ng mga seasonings. Diba, pampalasa yan guys. Ayan naman yung parang magic sarap nila. So, ayan nga guys, ha.
Pagtapos natin yan maluto, ma-make sure ilalagay natin yung asin muna. Ayan, lalagay muna natin yung asin para may pampalasa. Pagkatapos natin maluto at nakita natin na okay na, imimix na natin yan guys. Ipapakita ko naman kung paano ko pagsasamahin sa iisang kaldero na lang guys. Basta mabuti lang dyan, halu-haluin mo muna para ma-mix mo talaga ng maayos para pag nagsama-sama na hindi ka na mahirapan magsandok. Kahit hindi pala maghalo. Ayan, hindi ka mahirapan na maghalo. Yung panghalo ko kasi malambot kaya papalitan ko yan mamaya. Kasi talaga makikita naman na hirap na akong maghalo kasi nagsama-sama na yung gulay at saka yung manok. Kaya papalitan natin yung pansandok natin dyan. Ayan guys, nakita niya naman na hindi pa talaga ako nakaligo. Kasi kailangan ko muna talaga magluto kasi yung amoy ng linuluto ko kakapit sa akin para mamaya pagbabalot ko nakapagluto na ako, diba? Para mamaya pagluluto pa rin, charot. Hindi naman pagluluto ulit ang mangyayari. Ang gagawin natin ay magbabalot tayo, diba? At least habang pinapalamig natin yung ibabalot natin, makakaligo pa ako. Ayan, lagay na natin din yung kaldero, kawali, para mahugasan ko yan mamaya pag tapos na akong magluto bago ako maligo. Ayan, na-mix ko na nga, imimix pa natin, diba? Hindi na kaya ng sandok, magpapalit na ako dyan kasi hirap na ako maghalo. Ayan na, kulay orange talaga. Ay, orange ba? Parang pink naman Ang labo na talaga ng mata ko. Basta, ayan na. Inayos ko pa ng konti yung camera para makita niya yung paghalo. Pero napansin ko parang dalawa na baba ko. Kailangan ko na ba mag-diet? Ay, naku po. Kailangan ko na talaga mag-diet. Kitang-kita na yung dalawang baba ko. Ano ba yan? Kakahiya naman. Kaya lagi na lang pagkain nasa isip. Kaya yan tumataba. Kaysa naman kanino ka may stress, diba? Idaan mo lang sa pagkain pag stress ka para isipin nila. Okay ka lang kapag nakita ka nilang mataba, diba? Kaya wag niyong kalimutan kumain kahit stress kayo. Tulad ko. Ay, joke lang. Yan, imimix ko na yung kusbara. Yan yung pampaganda ng kulay natin sa ating sambusa. Para makikita natin yung mix niya. Ipapakita ko din kung paano yan imimix. Tapos, lalabasan niya pag nagsama na yung green sa ating linuto. Pero mix muna. Diba, halo-halo. Ayan na nga, ipapakita ko na kung paano natin siya nahalo ng maayos. So, diba, ang gandang tingnan kasi kulay green na, tapos yellow yung corn. Ganun, kitang-kita na. Diba? Pero bago ang lahat, dahil nahalo na natin na maayos, maghahalo ulit tayo dyan kasi maglalagay tayo ng pork cheese. Basta, maghahalo tayo ng cheese dyan. 2 spoon lang dapat. Pero nasa sa inyo. Pero ako ginawa ko 3 spoon lang pork para mas masarap. Ayan, diba? Pork babasa niyan or fuck. Ay, joke. Pork talaga. Pork. Ayan, pork cheese ang gamit ko. Mag-i-spoon ako ng 3 spoon dyan. Para naman mas masarap. At hahaluin natin ng hahaluin yan guys. Balik muna natin yung kutsara din sa may hugasan. Pandagdag hugasan. Ngayon, mix na natin na namimix guys. Diba? May balak na akong tikman yan guys. Kasi natatakam na ako. Gusto ko malasahan yung sarili kong luto. Kasi ang hirap naman pag hindi mo nalasahan, di ba? Ibabalot mo ba ng hindi mo alam kung tama ba yung lasa o hindi. Basta ang alam ko lang, imimix muna natin yung imimix para ayos ang paghalo natin ng cheese. Diba? Hirap na hirap si Maninay. Kitang-kita na yung dalawang baba, nag-aaway na.
Tingin-tingin ka pa dyan, ha? Ayan na guys. Titikman na natin kung ano ang lasa. Kung nakita nyo naman guys, di na ako maglalagay ng ano-ano dyan. Titikman ko lang talaga. O, diba? Ayos, ang lasa. Masarap na guys. Hindi na need kailangan dagdagin ng ano-ano abubot. O, diba? Ayos na ayos si Inday. Kaya ayan guys, sana nagustuhan nyo yung magulo kong video. I-like nyo lang yan, ha? Ayan, yung tahina at saka arina at saka konting tubig, minix ko lang para may pambalot na tayo. I mean pansara. Ayan yung sambusa na nagawa natin, pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano ko pinalot. Ayan yung pambalot ko. So hinimay ko muna kasi yan ng isa-isa, kaya nakrap ko na. Na-edit ko na. O, ayan na, ipapakita ko bago naligo yung Inday nyo dyan, ha? Gagawa tayo dyan ng triangle. Lalagyan lang natin ng isang kutsara. Dagdagan mo ng kaunti pag hindi ka pa komportable. Ayan na nga guys. Hanggang sa sundan lang natin yung triangle niya. Tapos kuna tayo ng harina. Tsaka natin isarado para hindi yan bubuka pag lulutuin natin guys. So hindi ko yan lulutuin guys. Ilalagay ko lang yan sa freezer. Kaya hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko ilalagay sa freezer. Ang ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa at ibinalot sa plastic na 2 patong. Basta ganyan lang guys, ulit-ulitin nyo lang yung procedure ng pambalot. Basta sa dulo, lagyan nyo lang ng pansara na malagkit. I mean, yung harina nga, diba? Pwede lang naman ng harina or yung itlog ng puti, ganun. Pero ako kasi harina tsaka tahina ang ginamit ko para mas lalong malagkit. Sinagyan ko ng konting tubig, tapos minix ko na para may pansara ko. Diba, kitang-kita nyo naman guys, ang taba-taba ako talaga. Ano ba yan? Kailangan ko na talaga mag-diet. Kitang-kita ko na yung hirap ng katawan ko. Ang laki pa ng muscle ko. Ano ba yan? May muscle na talaga ako. Sabak ba sa trabaho yan o sabak sa pagkain? Nakakainis diba guys? Nagtatrabaho ba yan? Parang hindi naman kasi laki ng katawan. Parang hindi nagbabanat ng buto, diba? Ayan nga, sa sobrang daldal natin, nakalimutan na natin na nagbabalot pala tayo. Ayan yung triangle, ha? Ayusin lang natin. Pwede natin lagyan kada sulok ng pandikit para hindi matanggal. Pag niluluto na natin sa mantika para di lumabas yung gulay natin dun at saka yung manok. Tapos talagyan lang ng pandikit, hindi na yan aalis. Depende sa ginawa ng pandikit. Pero isiguraduhin nyo lang na nakasarado na talaga ng mabuti, diba? Pero okay naman kung lumalambot yung pandikit nyo. I mean, lumalambot yung pambalot nyo kasi mas maganda nga yun para makikita natin talagang madikit. So, sobrang nipis nga yung nagamit namin pambalot dyan. Kaya maganda siyang gamitin para sa aking nagawang pandikit. Ayan. Lalagyan natin na ng pandikit. Tapos, isasarado na natin. So, ang gulo ng camera ko, diba? Malabo pa mas malabo. Ang hirap pala mag-video pag ikaw lang mag-isa. Dapat lagi kang may kasama. Kaya tinatamad talaga ako, lalo na sa pag-i-edit. Kasi sobrang haba na nagawa natin. Tapos, ang hirap naman palang i-edit. Ayan na, guys. Ilalagay na natin yung sambusa. So, dati hindi ko talaga to alam gawin. Pero pinag-aralan ko talaga. Tiningnan ko sa YouTube. Tapos, ayun, nakuha ko na yung ingredients. So, tapos, ayun, tinry ko lang. Tapos, tinanong ko yung amo ko kung okay lang ba yung lasa. So, okay naman daw yung lasa. Masarap. So, ayan, kaya inulit ko ulit yung paggawa. Nakagawa ako niyan nung Ramadan pa. Kaya, ayan. Gumawa tuloy ako ngayon para may ma-stock ako pag gusto ng alaga ko ng sambusa, meron akong maibibigay kasi wala naman akong ginagawa kaya nagkaroon ako ng time. Ngayon naka-isang balot na tayo pero magagawa ko dyan halos 6 na balot kasi 80-80 lang yan ang laman ata 40-40 sa isang balot. Kaya
Ayan na guys, nabalot-balot na natin. Kaya ayusin na lang natin yung pambalot natin hanggang sa naging okay na ang lahat. Diba guys? Ganyan na lang yan. Palike na lang pag gustuhan nyo ang ating video. Ayan nga guys, na-istorbo yung pagbibideo ko kasi nga yung pag-i-edit ko ng video ko kasi nga nakakainis yun. Tumawag, tatanong ba naman sa akin kung may STC Pay daw ako kasi daw i-update niya. Bakit kailangan niya siya yung mag-update? Diba pwede naman ako. Baliw yun, i-scamin pa yung STC Pay ko. Wala nang laman eh. Ay nako. Buti na lang hindi syunga-syunga yung atin nyo. Kaya ayan, pinatayan ko na siya para ma-continue ko to. Tawag-tawag pa kasi. Basta ayun na guys, nabalot ko na. So tapos na ako dyan. Makikita nyo naman na ibalot ko na. So hindi ko na mapapakita kung paano ko linagay sa freezer. Naka-anim tayo ng supot na ganyan, 40-40 yung laman. So, nakatatlo tayong pambalot ng sambusa. So, makakagawa pala tayo sa naluto kong 7 chicken na slice na tag 450. Makakagawa ka ng 80 plus 80, 160 plus 80, 240. Di ba? Yan na, tapos na. Finish.